Sa kabila po ng optimism na bumalot nitong umpisa ng taong ito dahil sa muling pag-akyat ni Bitcoin sa presyong $100,000, isa pong matinding crash ang biglang sumunod. Bumagsak ang presyo nito sa $96,000 na nagresulta sa liquidation po ng mahigit 204,000 traders na nawalan ng kabuuang $627 million sa loob lamang ng 24 oras. Pero ano nga ba talaga ang nangyari? Bakit biglang bumagsak ang presyo ni Bitcoin at iba pang mga cryptocurrencies? At higit po sa lahat ay ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy traders at investors? Kaya yan po ang siyang ating aalamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Yan, umpisahan po natin sa kung ano po ang nangyari kay Bitcoin at sa iba pang mga cryptocurrencies kung bakit po ito nagsibagsakan. Ayan, itong nakalipas po na 24 oras, si Bitcoin ay kababalik lang sa $100,000. Pagkatapos ay biglang bumagsak ng halos 7%. Mula po sa $103,000 pabalik sa $96,000. Hindi lang ito ang naapektuhan. Yan, hindi lamang po si Bitcoin ang bumagsak. Maging si Ethereum ay bumagsak na rin ng 10%. Si XRP naman ay 8% at si Solana ay 11%. Ayan, mas matindi po ang sa kanilang sa mga nabanggit dito ay si Solana po ang may pinakamalaking naranasang pagbagsak. Ayan, 11%. Ayon po sa datos mula sa CoinGlass, ang bulk ng mga traders na nalugi ay mga naka-long positions. Ayan. Ang ibig sabihin nito ay inaasahan po kasi nilang tataas pa ang presyo ng crypto assets. Ngunit sa halip na tumaas ay bumagsak pala ang market kaya't na-liquidate po ang kanilang mga positions. Yan, sa mga bago rito ay ano nga ba ang ibig sabihin ng crypto liquidation? Yan, para sa mga hindi po pamilyar, ang liquidation ay nangyayari ito kapag ang isang trader ay nawalan ng sapat na margin o collateral upang mapanatili ang kanilang leverage positions. Sa ganitong sitwasyon ay otomatikong isinara or isasara ng platform ang kanilang position upang mabawasan ang karagdagang pagkalugi. Kaya yan, para po sa mga nag-futures tradings or derivatives ito. Kaya yan, bilang halimbawa ay kung nag-invest ka po gamit ang leverage na times 10 sa pag-aakalang tataas si Bitcoin. Ngunit ang nangyari ay bumagsak pala ito. Kaya mabilis kang malulugi. Sa pagkakataong ito, ang 204,000 traders ay nalugi ng sabay-sabay dahil po sa maling prediction. Kaya yan. Ngayon ay ano ba ang sanhi ng biglaang pagbagsak na ito ng crypto market? Ayon po sa mga eksperto, ang pangunahing sanhi ay ang bagong economic data mula sa US nitong January 7. Inilabas po ng Bureau of Labor Statistics ang kanilang jobs report para sa November 2024. Lumabas po na mayroong 8.1 million jobs openings na mas mataas kaysa sa inaasahan ng mga ekonomista. Bagamat mukhang positibo po ang balitang ito, nagdulot ito ng risk of sentiment sa market. Ang ibig sabihin nito ay maraming investors ang nagdesisyong umiwas sa high-risk assets tulad po ng cryptocurrencies at saka tech stocks. Halimbawa, ang Nvidia at saka Tesla ay bumagsak din kasabay po ng crypto market. Ngayon ay bakit po ganito ang naging reaction ng market? Dahil ang mataas na job openings ay nagpapakita na matatag pa rin ang ekonomiya ng US. Kaya't mas malamang na hindi magmadali ang Federal Reserve na magbaba ng interest rates. Tandaan, ang crypto market ay sensitibo po sa liquidity. Kung mababa po ang liquidity, mas kaunti ang pumapasok na kapital sa high-risk investments. Ngayon ay ano ba ang nangyari nitong December 2024? Yan. Hindi ito ang unang pagkakataon na naapektuhan si Bitcoin ng monetary policy ng Federal Reserve.
Nitong December 2024 ay bumagsak din po si Bitcoin sa ilalim ng $100,000 matapos po ang announcement ng Fed na dalawa lamang ang interest rate cuts na gagawin nila sa ngayong taong 2025 sa halip na 4 na naunang plano. Kaya yan, ito po ay nagpapakita ng malakas na koneksyon sa pagitan ng liquidity at presyo ng crypto assets. Kung mataas ang liquidity, mas maraming pera ang pumapasok sa crypto, kaya tumataas naman ang presyo. Ngunit kung mababa po ang liquidity, kabaliktaran po ang nangyayari. Ngayon ay nasa bull market pa ba itong si Bitcoin? Kaya yan, ito po yung gusto nating malaman dito. Sa kabila po ng pagbagsak nito, ay naniniwala ang ilang mga eksperto na nasa bull market pa rin si Bitcoin. Ayon po sa Greeks.live, isa pong crypto options na trading platform, nananatiling matatag po ang long-term bullish outlook para kay Bitcoin. Ang ganito pong volatility ay normal sa crypto market. Habang may mga panandali ang pagbaba ng presyo, ang kabuuang direksyon ni Bitcoin ay nananatiling positibo, lalo na't patuloy po ang institutional adoption at interest mula sa iba't ibang sektor. Ngayon ay ano po ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Bitcoin? Yan, mahalaga pong matutunan natin ang mga aral mula sa mga pangyayaring ito. Una ay iwasan po natin ang over-leveraging. Kung gumagamit ka po ng leverage, laging tandaan na mataas po ang risk nito. Isipin mong parang espada na may dalawang talim. Pwede ka pong kumita ng malaki, pero pwede ka rin pong malugi ng mabilis. Pangalawa ay magkaroon po ng tamang diskarte. Lagi pong pag-aralan ang market trends at economic indicators. Ang biglaang pagbabago po sa ekonomiya ng US ay may direktang epekto sa crypto market. Kaya't importante po ang pagiging updated. At ang panghuli ay diversify po natin ang ating mga investments. Huwag po nating ilagay lahat ng ating kapital sa crypto. Mag-invest din po tayo sa ibang mga asset classes para mabawasan ang panganib o risk. At ayan, ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Ang pagbagsak ni Bitcoin sa presyong $96,000 ay paalala na ang crypto market ay volatile at punong-puno po ng sorpresa. Bagamat ito ay isang setback para sa maraming traders, mahalaga ring tandaan na ang ganitong klaseng volatility ang dahilan kung bakit may malalaking oportunidad sa crypto. Bilang mga Pinoy, dapat po nating samantalahin ang pagkakataong ito upang matuto at maging mas maingat. Tandaan, ang tagumpay sa trading ay hindi lamang po nakasalalay sa laki ng kita, kundi sa kakayahang i-manage ang risk. Kaya't bago po mag-invest, siguraduhin handa ka, hindi lang sa reward, kundi pati na rin sa mga challenges. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.